Bitawan mo ako. Yung binatang yon nag-propose sa'yo. Ginoong Qin, si Songyang ang aking nobyo. Huwag mo nang banggitin si Songyang. Kinye, pabayaan mo na ako. Ayokong pakasalan ka. Akala ko ba hindi ka natakot ng araw na yon? Hindi ko alam na ganito ka pala mapanganib. Kung hindi, Kung hindi, hindi kita sasagipin, kaso nasagip mo na ako. Kailangan mong panagutan. bitawan mo. Bastos ka, karapat-dapat ka. Basta pakasalan mo ako. 10 bilyon, 100 bilyon, kahit ano gusto mo, yung binatang yon. Ano ang meron siya na wala ako? Sa puso ko. Mas mabuti si Songyang kaysa sayo, 1,000 beses, 1,000,000 beses. Akala mo ba talaga kilala mo siya? Anong ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Kahit makuha mo ang katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Basta makuha ko ang katawan mo. Wala akong pakialam sa iba. Huwag kang magmadali. Maya-maya may iyak ka. Boss, Ginoong Qin. Pinapauwi ka agad ng Ginoong Qin sa lumang bahay. Ihatid si Asian sa bahay. Kahit isang buhok hindi dapat mawala. Opo. Bakit mo pinatigil ang lahat ng illegal na negosyo ng pamilya Qin? Pinapangunahan ko ang pamilya Qin sa tamang landas. Ano ang masama doon? Kalakal na tamang landas, ang pera ang tamang landas. Ibinigay ko ang pamilya Qin sa'yo. Hindi para magloko ka. Ang tao ay hindi dapat mamuhay sa nakaraan. Matanda ka na. Hindi mo na dapat alahanin ang mga ito. Ikaw, Tatay, Kinye, huwag na kayong mag-usap. Tungkol sa negosyo, pwede ba? Bakit ka biglang umuwi ng bansa? Dahil, miss na kita. Kinyi, Yiru, nahihiya ako, diretsahin ko na. Mahal ka niya palagi, pakasalan mo na si Yiru. Ipagkakatiwala ko siya sa'yo. Makakampante ako. May gusto na ako, hindi ako magpapakasal sa iba. Kinye, sino ba talaga ang babaeng yun? Ano ang meron siya na wala ako? Hindi mo na kailangang malaman. Dapat mo siyang dalhin dito, para makita namin, kung bagay ba o hindi. Ang babaeng gusto ko. Kahit sino pa ang dumating, sasabihing maganda. Tatay, ano na ang gagawin natin? Anak, huwag kang mag-alala, ako ang bahala rito. Maliit lang ang pamilya. Walang kapangyarihan o impluensya. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka, na mag-asawa ka ng isang dekorasyon? Ako na ang may kapangyarihan. Sino ang magdadasal? Matigas ang ulo mo, hindi ka nakikinig sa amin, naalala mo pa ba? Ang alituntunin ng pamilyang Qin, 30 palo sa latigo. na pwedeng mabasag ang mga buto mo, pwede ka pang magsisi. Walang utang na loob. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngayon na. Humingi ka ng tawad kay Yiru. Matapang ka. Lumabas ka, gusto kitang makita. Sino ba ang inaway mo? Si Kinipa, huwag mong idamay. Ang mahal kong anak. Pasensya na, tita. Hindi kita sinisisi, anak, yung Qin na yon. Ang walang katwiran. Lumabas ka, gusto kitang makita. Sinsin. Ano yun? Wala. Pa, hindi na lumala, dapat ayusin na ang kasal. Tama. Kapag nagpakasal na ang dalawa, wala na siyang magagawa. Pwede, pero dapat handa ang bahay, kotse, at bigay kaya. Pinakamababa, 88,000. Ang laki naman ng 88,000. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Anong pinagkaiba nito sa pagbebenta ng anak? Gusto ko lang mabigyan ang anak ko ng pinakamababang seguridad sa buhay. Napakagaling ng anak ko. Mataas ang kalagayan niya kaysa sa anak mo. Sa palagay ko, kayo dapat ang magbigay ng 88,000 para patas. Ma, gusto kong pakasalan si Songyang, hindi dahil sa pera. Sinsin. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Makinig ka sa akin. Tiya,
bigyan niyo ako ng konting oras, siguradong ihahanda ko ito. Anak, garapal ang pamilyang to. Bakit mo sinakayunan? May punto naman si Tia Shen. Mga pangunahing bagay lang ito sa pag-asawa. Magiging high caliber overseas graduate ka balang araw. Dapat siya ang magmakaawa. Ganito na lang. Umutang ka ng 5 bawas 6 para sa down payment ng bahay at sasakyan. Pagkasal na, hayaan mong bayaran ng gold digger na yon. Ma, hindi maganda yon. Mahal ko talaga si Tsintsin. Anong magagawa ng pagmamahal mo? Mabubuso ka ba? Makinig ka sa akin. Lokohin mo muna siya para magpakasal. Pagkatapos ng kasal, ikaw na ang masusunod. Ano ba talaga ang gusto mo? Sirain ko tong telepono ko bukas. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang saya-saya pala sa bahay ni Emma Shen. Hindi mo ba ako papapasukin? Gabi na, nag-abala ka pa para manggulo. Nababaliw ka ba? Ganyan ang sugat mo, nandito ka pa? Huwag kang kikilos. Sandali lang, yakapin kita. Tsintsin, sino yan? Tsintsin, huwag kang mag-alala. Ang sasakyan, bahay at lote, ayusin ko agad. Magkakasal na tayo. Yung baliw na yon, hindi na makakaabala sa'yo. Talagang pakakasalan mo si Songyang? Kahit papaano, hindi niya ako pipilitin. Narinig mo na, ikakasal na ako. Ginoong Qin, maging disente ka. Huwag mo na akong guluhin. Maniwala ka. Pawawalan ko siya bukas. Sa buhay kong ito, sa susunod na buhay. Hindi kita magugustuhan. Kalimutan mo na yan. Boss, ang boyfriend ni MS Shen, umiutang ng 3 milyon sa amin. Pambili ng sasakyan at bahay para sa kasal. Tatlong araw ang usapan, nasaan ang pera? Panloloko yan. Sinong umuutang na 3 araw lang ang bayaran? Nakasulat ng malinaw. Ikaw ba ang pumirma? Sabihin ko sa'yo. Salinan, kahit sino, kapag umutang sa amin, bayaran. Kailangan bayaran sa takdang oras. Ano ka ba? Ang laki ng mukha mo. Kung hindi mabayaran, tawagan mo lang. Kapag hiniwalayan mo si Miss Shen, mabubura ang utang. Kinyi, alam ko ang lahat ng pagsisikap mo. Gusto mo lang agawin ang girlfriend ko. Kahit ibigay ko sa'yo si Tsintsin, hindi mo pa rin siya makukuha. Gusto mong mamatay? Tumigil ka. Honey, karapat-dapat ka ba? Sinabi ni Shen Zhaoxin sa harap mo na natulog siya sa akin. Nandyan pa ba ang ipinagmamalaki niyong pag-ibig? Ano ang gusto mong gawin? Miss Shen, Kinye, ano ang ginawa mo kay Songyang? Bodega 37, Yanping Road, labas ng lungsod. May limit ang pasensya ko. 30 minuto lang. Kung hindi ka makarating, mawawala na lang ang basurang ito. Gago ka. Axing. Buksan ng malaki ang mga mata niya mamaya. Gusto kong makita niya. Nasa akin si Shen Zhaoxin bawat minuto. Bawat segundo. Songyang. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Tsintsin, bakit ka nandito? Takbo! 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 Bastos. Ano ang ginawa ni Songyang? Bakit mo siya ginaganito? Hayop ka. Huwag mo akong hawakan. Gusto mo talaga siya? Kinye, kung may konting pagkatao ka pa. Nakikiusap ako. Patawarin mo kami. Mula nang iligtas mo ako, wala nang pag-asa. Hindi ko pa naramdaman ito dati. Bakit? Hindi mo ba susubukang magustuhan ako? Bakit? Hindi mo ba mararamdaman ang pagmamahal ko? Sinasigurado ko, ako ang pinakamahalaga sa'yo sa buong mundo. Ang tinatawag mong pag-ibig ay pagsira, pagsakop at walang katwiran.
Nakakadiri kapag nanggaling sa'yo ang salitang pag-ibig. Okay lang. Maintindihan mo rin balang araw. Hindi ba gusto mo akong pakasalan? Kung sasaktan mo pa si Songyang, sisiguraduhin kong ang makakasal mo kay Shen Zoxin ay isang bangkay na lang. Nanghahamon ka sa akin. Sige, ibibigay ko sa'yo. Axing, Andito. kunin ang utang at umalis na tayo. Huwag. Ano ang gagawin mo? May utang siya sa amin na 5 milyon. Ayon sa usapan, 1 milyon. Durugin muna ang mga paa at kamay. Ang natitira, singilin sa magulang niya. Hinye. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para pakawalan mo kami? Mukhang ang katawan mo. Saktong-sakto sa 5 milyon. Gusto mo siyang iligtas? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Humiga ka dyan, pakakawalan ko siya. Axing, Andito. 3, 2. Huwag mo siyang galawin. Pumapayag ako. Dilat ang mata. Tingnan mo ako. Ang pag-ibig ninyong dalawa, talagang nakakapukaw ng damdamin. Hindi. Parang patay. Nakakainip. Nagbago na ang isip ko. Pakasalan mo ako. Sa loob ng 1 taon. Maging kerida mo ako. Hanggang sa magsawa ako. Pumili ka ng isa, pakakawalan ko siya. Handa ka na pala. Walang hiya. Ito ang pag-ibig ko sa'yo. Wala nang pag-asa. Akala ko. Pipiliin mong maging kerida. Kahit papaano. Ang kasal ay may hangganan. Ayos lang. May kumpiyansa ako. Sa 1 taon. Kusa kang magmamahal sa akin. Pumirma ka. Pirmahan mo na at pakawalan ko siya. Huwag mong pirmahan. Mahal. Magkakaroon ng kasal 2 araw mula ngayon. Halika, lahat ito ay ibalot. Sage. Masyadong mahaba. Masyadong maikli. Masyadong kita, alisin mo na yan. Axing. Makipag-ugnayan ka agad sa pinakamahusay na wedding gown designer sa buong mundo. Gusto ko ang pinakamagandang wedding gown sa buong mundo. Ano ang itsura? Nag-aalaga na rin pala ang boss ng kanyang itsura. Hindi boss. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi ka mukhang ikakasal. Parang mang-agaw ng kasal. Yemi, hindi ko alam kung anong swerte ang pinagdaanan mo sa mga nakaang buhay. Nagkaroon ka pa ng pagkakataon kay Ginungkin. Napakaraming mayamang dalaga. Ang pinapangarap lang yan. Pero mukha ka namang patay na patay. Kung gusto mo siya, ikaw na lang ang pakasalan mo siya. Wala akong mukha ng isang babaeng tuso tulad mo. Hindi ko alam kung gaano ka katagal nagsikap para makakit kay Ginungkin. Walang hiya. Mukhang hindi sapat ang aking pananakot bilang si Kinye. Kaya kahit sino na lang. Ang lakas mang-usap tungkol sa aking nobya. Mali ako Ginungkin. Ako ang nagsalita ng walang basehan. Pasensya na. Ilayo mo at asikasuhin. Ayoko na makita ang taong ito. Mali ako Ginungkin. Mali ako Ginungkin. Mahal. Ganito ang pag-asikaso. Nasisiyahan ka ba? Nakakatakot. Iyon ay para sa iba, ngunit para sa'yo. Ako ang magiging iyong pinakamalaking sandigan. Sinsin, ayos ka lang ba? Nanay, ayos lang ako.
Mahal. Nagustuhan mo ba ang kasal? Lahat ng disenyo, personal kong sinubaybayan, tingnan mo. Lahat ay mga gusto mo. Hindi ba't iyon ay dahil sa pagsisinungaling mo? Sa investigasyon, Ginoong Qin, wala kang alam tungkol sa akin. Ayos lang. Pagkatapos ng kasal, unti-unti nating makikilala ang isa't isa. Magsisimula na ang kasal. Ginoong Qin, handa po ba kayo? Opo, handa ko. Binibining Shenjutsin, handa po ba kayo? Napakasalan si Ginoong Qin bilang asawa? Binibining Shen, handa po ba kayo? Napakasalan si Ginoong Qin bilang asawa? Handa. Tsin. Umalis ka. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang pakasalan ka ni Tsin. Kung gayon, mamatay ka na. Song Yang, Para sa kanya, handa kang mawalan ng buhay. nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Song Yang. Huwag. Kung ganun, ako muna ang patayin mo. Akala mo hindi ko kaya. Panalo ka. Tsin, alis na tayo. Hindi ako naniniwalang hahabulin niya tayo hanggang sa dulo ng mundo. Ginoong Qin, pasensya na. Hindi mapipilitan ang pag-ibig. Karaniwang tao lang ako, makakahanap ka ng mas mabuti. Alis na tayo. Tumakas ang nobya sa kasal, ang intense. At tumakas sa kasal ng mga Qin. Gusto na bang mamatay nitong dalawa? Mukhang delikado din tayo, ang mga kin ay hindi. Magpapakalat ng kahihiyan nito, bilisan natin umalis. Hadlangan niyo sila. Upo kayong lahat ulit. Ayaw mo pa rin akong palayain. Hindi ko kailanman sinabi. Napalayain kita. Lalabanan kita. Song Yang, Kaya mong tumakas sa kasal sa harap ng madla. Kaya mong tapakan ang dangal ko. Ngunit itong basura na ito, hindi. Ngayon, dapat matuloy ang kasal na ito. huwag. Ginoong Qin, ayon sa inyong hiling, lahat ng papeles ay nakahanda na. Handa na rin ang kamera, ulang tela, at background. Kumuha lang ng litrato at lagyan ng selyo. Ikaw at si Binibining Shen ay magiging legal na mag-asawa na. Pakawalan mo muna si Song Yang. Kung hindi, mamamatay ako kasama niya. Tapusin muna natin ang papeles, saka mo siya pakawalan, at saka pakawalan. Kung mamamatay ka, ipapatay ko lahat ng nandito. Nakasama mo sa libing. Song Yang, Kaunti lang ang pasensya ko, bibigyan kita ng 3 bilang. 3. Sumang-ayon ka na, bilisan mo. pumapayag ako. Pumapayag ako. Mahal, sa litrato ng kasal, mahirap para sa akin kapag hindi ka ngumingiti. Ginoo at Ginang, tapos na ang inyong marriage certificate. Binabati namin sina Ginoong Qin at Ginang Shen. Mula ngayon, kayo ay opisyal ng mag-asawa. Pwede mo na ba siyang pakawalan ngayon? Axing. Pakawalan siya. Opo. Ginoong Song, tumigil ka na habang maaga pa.
Binura na ng boss ang utang mo. Kung magpapakita ka ulit, babaliin namin ang mga binti mo. Maligayang pag-uwi, Ginoo at Ginangkin. Ginang, ako po ang maghuhubad ng sapatos ninyo. Ginang, ito po ay binili ni Ginoo Bes sa inyong sukat. Iba't ibang seda na pajama. Hayaan niyo po akong tulungan kayong magpalit ng damit. Salamat, wag na pong problema. Bukod dito, ano pa bang gusto mo kaya kong ibigay sa'yo lahat? Talagang hindi mo ako kilala, Ginoong Kin. Hindi ko kailangan. At hindi ako interesado. Mukhang gusto mong ako ang... Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gusto ko. Ano ba ang gusto mo? Iyong mga gamit na iyon. Mas gugustuhin mo pa ang mga gamit kaysa sa akin. Paumanhin. Ako. Asawa mo na ako ngayon. Hihintayin ko hanggang sa handa ka na. Matulog ka na ng maaga. Ah, Anong nangyari? ahas. Tulong! Ginoo, May ahas sa kwarto ng ginang. Pumasok kayo hanapin. opo. Mukhang kailangan mong matulog kasama ako ngayong gabi, mahal. Buwang ka. Sinadya mo bang ilagay ang ahas na iyon dito? Baka. Galing kay Cupid. Sana may lindol at mabaon ka ng buhay. Pagkalipas ng libu-libong taon, tawagin na lang tayong mag-asawang bato, simbolo ng pag-ibig. Ano? Pagkatapos matulog, hindi mo na ako kilala? Gusto mo ba? Nalalong maalala mo ako. Ginungkin, may graduation party mamayang gabi na inisponsoran ninyo. Pupunta ba kayo? Wala ba akong ginagawa? Hindi. Sadyang inaanyayahan lang po namin kayo. Tatawag pa ako ng panliligalig. Hoy, Yuyu. Sinsin, graduation party mamayang gabi. Tandaan mong dumalo ha. Saan ang graduation party? Na-announce sa grupo, alas 8 ng gabi sa Emperor Hotel. Maganda ka ng magandang gown ha. Alam ko na. Pupunta ako sa Emperor Hotel mamayang gabi para sa graduation party. Pwede ba? Siyempre pwede. Papahatid kita. Sa ganitong itsura, hindi talaga pwede ang gown. Binibiningkin, mamayang gabi. Yung magandang yon, sasali sa graduation party. Mabuti, nangahas kang agawin ang lalaki ko, maghintay ka. Sinsin, bakit ganyan ang suot mo? Ako,
Ay naku. Hindi ba't ito ang ating campus beauty na si Shen? Tinalikuran ang boyfriend para magkaroon ng sugar daddy. Tapos may mukha pa rin pumunta sa school. Ano ba pinagsasabi ninyo? Nabaliw ba kayo? Maraming tao ang nakakita nung araw na yon. Malinaw na pinilit ni Kingi si Tsinsin. Pinilit pa. Lahat alam na si Kingi ang pinakamayaman sa buong Linan. At pinakagwapong eligible bachelor, yung mga gustong magpanggap sa kanya, ay pila hanggang France. Sa tingin ko, si Shen Zutsin. Gustong-gustong pakasalan si Ginoong Qin. Anong klaseng party ito? Puro sismosa ang andito. Yue, okay lang tayo. Alis na tayo. Kinakabahan at gustong tumakbo. Anong kinakabahan ko? Sabihin mo nga, bakit kayo naghiwalay ni Songyang? Dahil, Dahil saan? Hindi na makapag-imbento. Mabuti na lang, napaka-boring ng party ngayong gabi. Bakit hindi tayo lahat na tumayo at maglaro ng laro para ipahiya ang magandang babae? Ano? Tingnan niyo lahat dito, ang ating pinakamagandang si Shen, ang campus beauty. Nakipagrelasyon na lang sa mayaman, she even brought people, para bagbugin ang kanyang ex-boyfriend. Ang kapal na mukha niya. Ito pala siya, ang cute naman. Hindi talaga halata Ang ganda mong mangakit. Sigurado marami ka nang napuntahan na malalaswang lugar, di ba? Sigurado magaling ka uminom, di ba? hindi ako. Malalaman natin lang kung inom siya. Halika dito. Campus beautician, ipakita mo sa amin. Umalis ka. Tangang babae ka, tapos tatamaan mo ako. Hulihin niyo siya. Sinsin, bitawan mo ako. Sinsin, mga tangang hayop kayo. Graduation party ngayon. Kailangan lahat ng tao nagsusuot ng evening gown. Sinadya mong magsuot ng napakaraming damit. Kunwari ka pa inosente, para kanino? Gamit mo yung trick na yan para akitin si Boss Kim, di ba? Makipaglaro ka rin sa akin. Mayaman din ang pamilya ko. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Magkano binayad sa'yo ni Master Kin, dodoblihin ko. Kunwari ka pa inosente at disenteng babae. Pigilan niyo siya. Campus beautician, mamimikatid ka na agad ngayon. Ito yung gusto mo, di ba? Umalis ka. Lakas ng loob mong lumaban. Pinitin niyo. Sinsin. Mga tangang hayop kayo. Gapusin niyo siya. Mga hayop kayo. Bitawan niyo siya. Ano ang ginagawa niyo dito? Hindi mo ito pwede pakialaman. Graduation party ito. Hindi pwede kayong maging mapanghi dito. Pamilyang kinabagay, tapos magbabakasali kang pakialaman. Kayo mag-ingat, huwag naman niyo patayin. Ang hilig mo mang-akit ngayon, palakihin natin ang pag-inom mo. Sinsin. Hulihin nila, walang dapat makatakas. Boss, ayusin ko na kaagad ang tao para ihatid ka at ang misis sa ospital. Hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili ka doon sa lugar? Bakit nangyari ito? Sinabi ng estudyante na, ito ay bagay ng pamilyang Kim. Hindi ako naglakas loob na pumakialam. Tangang tao ka. Ikaw ang principal. Nakatitig ka lang habang nangyayari itong bagay na ito. Walang ginawa. This is your negligence. Boss Kim, ako'y humihingi ng paumanhin talaga. Umalis ka. Linawin muna at huwag pabayaan kahit isa. Opo. Sir, naliguan na at napalitan ng payama ang binibini. Huwag, Yuyu. Sinsin. Boss, si Kinyiru ang nag-utos sa mga yon. Pasaktan ang misis. Ang sinumang magsasakit sa'yo, wala akong palalampasin. May lakad ako sa umaga.
Kuya Kinyi, bakit ka nandito? Nami-miss mo ba ako? Kuya, ikaw. Naglagay ka ng isili sa bahay ko at pinasaktan mo siya. Kiniro, mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Kasi nakikipag-agawan siya sa lalaki ko. Halika, gusto mo pumatay, patayin mo ako. Takot ka, ano? Bakit ang lakas ng loob mong saktan ang tao ko? Pakinggan mo, kung may susunod pa, ipapakuha ko kay tiyuhin ang bangkay mo. Binibini. Kinye, dahil wala kang patawad. Huwag kang magtaka sa gagawin ko. Ihanda ang sasakyan. Ano ang kailangan mo sa akin ng mag-isa? Natakot lang ako kasi magagalit si kuya. Mabuti naman ang kuya ko sa lahat. Pero napakalupit niya. Gusto ka niya, pero hindi ibig sabihin. Napalalampasin niya si Songyang. Si Kimi ang nag-utos noon. Mabuti pa nga napalo lang siya sa pagnanakaw ng kasal. Sa susunod, bigla na lang siyang mamamatay sa atak sa puso. Walang makakaalam. Bakit ko paniniwalaan ito? Dahil lang sa mga ito. Hindi pa sapat na patunay na si Kinye ang may gawa. Makinig ka rito, pinatago ko ito. Mali ako, ginungkin. Hindi ko dapat kinuha ang babae mo. Pasensya na. Basta huwag mo lang idamay ang mga magulang ko. Kahit patayin mo pa ako, okay lang. Pakiusap. Bakit siya napakalupit? Hindi lang niya kayo pinaghiwalay, pati ex-boyfriend mo papatayin pa. Naawa lang ako sa inyo, kaya tutulungan ko kayo ngayon. Magpapadala ako na maghahatid sa inyo palabas ng lungsod. Basta ikaw. Alis na ako. Ikaw na ang bahala kung magkatagumpay ka. Sabihin mo na ang kailangan mo. Wala akong pag-usapan sa pamilya Kim. Huwag kang makunwari. Alam kong pera ang pinakamahalaga sa iyo. Pwedeng mong lagyan ng halaga ang tsek na ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kitang maging kasabwat sa isang palabas. Mahal, ang saya-saya mo ngayong gabi. Gusto mo ba? Ganito ka-aktibo, may dahilan talaga. Mahal. Binigyan mo ako ng gamot. Bakit? Hindi ba ako mabuti sa'yo? Nangako ka sa akin, hindi mo sasaktan si Songyang. Pero pinalaya ko na siya. Hindi ako naniniwala. Ayaw na kitang makita. Huwag kang aalis. Bilisan mo, nasa labas ng lungsod si Songyang. Wala ba siyang mangyayari kay Kinye? Gamot lang yan, umalis na tayo. Nandito na ko, alagaan mo siya ng mabuti. Kapatid, ikaw ang nagtulak sa akin. MS Shen, nasa taas si MR Song. Songyang. Wu, ang ganda naman. Hinahanap mo ba ang nobyo mo? Gusto mo bang samahan ka namin? Bakit ka tumigil? Halika sa amin.
Hoy, Axing. Boss, ano ang nangyari? Dadalhin ko agad ang mga tao. Hanapin si Shen Zoxin. Ibalik siya kahit Itali. Opo. Bitawan mo ako. Hindi, huwag matulog. Shen Zoxin. Akala mo makakatakas ka sa akin? Panaginip. Boss, ano ang nangyari sa kamay mo? Hanap siya. Ayon sa kaibigan, si MS Shen ay dinala ng isang itim na bots sa mga abandoned building sa labas ng lungsod. Tayo na. Layuan ninyo ako. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa malapastangan. Hulihin siya. Sumasagot ka pa. Papatayin kita ngayon. Kinye, ang kamay mo. Tama na, huwag kang magpanggap. Hindi ko balak saktan ka dahil Dahil saan? Bigyan mo ako ng paliwanag. sinabi sa akin ni Kinyero. Nasasaktan mo si Songyang. Mas pinaniniwalaan mo pa si Kinyero. Kaysa sa akin. Gusto mo pa ring tumakas. Paumanhin. Shen Zoxin, ganito ba talaga ang pagkamuhi mo sa akin? Ginangkin, ang sugat ni Ginang ay hindi malalang ngunit napakahigpit ng kanyang isip. Kung magkapatuloy ito, babagsak ang tao. Ginoong Kin, pasensya na. Ito ay, Dahil gusto mong tumakas ng ganito. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Basta pirmahan mo ito, magkakabisa ang diborsyo pagkalipas ng isang buwan. Pipiliin mo ba ang diborsyo? O pipiliin mo ako? Mabuti, Shen Zuxin, napakagaling mo. Sa buong Linan, maraming babaeng gustong umakyat sa aking kama. Hindi ka kailangan. Kapag umalis ka, huwag nang bumalik. Hayop ka, ako ang panganay na anak ng pamilya Kin. Bitawan mo ako. Kinyi, anak ng demonyo, ano ang gusto mong gawin? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa iyo. Binigyan ako ng pamilya Kin ng pagkain kahit kunin niyo ang buhay ko. Wala akong reklamo, ngunit nagkamali kayo sa paghawak sa kanya. Kuya, hindi ko sinadaling patayin siya. Gusto ko lang makipaglaro sa kanya. Makipaglaro. Kaya't hayaan kitang maglaro ng husto. Kuya, ano ang ginagawa mo? Binalaan kita noon, nakalimutan mo ng tuluyan. Kaya ngayon, mamatay ka na. Tigilan mo, hayop, para sa isang babae. Gagawan mo pa ng masama ang iyong kapamilya. Mula pagkabata, itinuring mo lang akong isang baril na itinuturo kung saan, kailan mo ako itinuring na kapamilya. Sa iyong mga mata, ako ay isang aso na mahusay mangagat. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Kin. Basagin ang lahat ng buto nila, ipasok sa mental hospital. Opo. Tingnan mo, bumalik si Tsinsin. Sinsin, bakit ka biglang bumalik? nanay, Naku, anak, ano ang nangyari sa iyo? Anak, ano ang nangyari sa iyo? Yung Kin ba ang nanakit sa iyo? nagdiborsyo na kami. Mabuti na rin ang diborsyo, siya ang buhay na hari ng impyerno sa Linan. Hindi kami ordinaryong pamilyang kayang makipag-away sa kanya. Boss, 3 oras na tayo dito. Kung hindi mo kayang bitawan si GNG, Shen, sundan mo siya. Tumahimik ka. King, gusto kita talaga. Pumunta ako dito, para maghingi ng kamay mo. Pinasuri na kita, kakabriyak lang sa girlfriend. Tapos manliligaw ka sa King ko, hayop kang may masamang hangarin. Naglakas loob ka pang maghingi ng kamay. Sinungaling, akala ko totoo ang pagmamahal mo sa akin. Tayo'y maghiwalay na. Hindi ako. Bigyan natin siya ng leksyon.
Pwe, dahil lang may ilang milyon ang pamilya mo, ang yabang mo na. Sinsin, nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Nagsusuka ka na naman. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng huli mong ligla. Mga 3 buwan na siguro. Baka buntis ka. Ha? MS Shen, ikaw ay buntis na ng 3 buwan at kambal pa ito. Nasa unang bahagi ka ng pagbubuntis. Kailangan mong mag-ingat sa iyong nutrisyon. Sinsin. Sinsin, sa wakas nakita na kita. Songyang, bakit ka nandito? Itong 3 buwan, ikaw lang ang hinihintay ko. Sinsin. Muling tayo ay magkasama. Salamat, pero sa ngayon, ayaw kong isipin ang mga ito. 3 buwan pa lang ang nakalipas, nagbago na ang puso mo? Alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa iyo? May anak ng isang mayamang negosyante na nanligaw sa akin, pero tinanggihan ko. At ito pa. Malapit na akong mag-aral sa isang prestihiyosong Ivy League University. May magandang kinabukasan, pero para sa iyo. Kaya kung isakripisyo ito. Hindi mo kailangan gawin iyon para sa akin. Sinsin, nangako ka sa akin noon. Nasasama ka sa akin sa ibang bansa. Magtatrabaho ka, ako naman ay mag-aaral. Kapag nakapagtapos na ako, ikakasal na tayo. Nakalimutan mo na ba iyon? Songyang, buntis na ako. Nitong 4 na taong magkasama kami, isang bises lang ayaw niyang ipahawak sa akin. Ngunit sa mayamang si Kinyi, agad siyang sumunod. Sinsin, ayos lang. Hindi ako nababahala na buntis ka. Mahal pa rin kita, at naniniwala akong mahal mo rin ako. Salamat, Songyang. Ngunit hindi na talaga tayo maaaring bumalik. Aalis na muna ako. Sinsin, hindi ako nababahala sa iyong nakaraan. Ngunit hindi maaaring manatili ang batang ito. Kung ipapaabort mo lang ang bata, maaari pa rin tayong magsimula muli. Ito ang aking anak, hindi ko siya ipapaabort. Sinsin, kahit hindi mo isipin ang iyong sarili, isipin mo naman ang iyong mga magulang. Kung magkakaanak ka ng tulad ni Kinyi, isang basagulero, ano ang isipin ng iyong mga magulang? At saka, alam mo naman ang ugali ng iyong tatay. Matanda na siya at may alta presyon, hindi niya kakayanin ang ganito. Ngunit, Walang problema. Tara, hanapin natin ang doktor. sandali lang. Shen Suxin, ilang araw ka nang binigyan ng kalayaan. Oras na para umuwi ka sa akin. Boss, nagpa-pregnancy test ang misis kaninang umaga. Buntis siya. Shen Suxin, ito ang tadhana. Ngayon, kahit gapusin kita, iiwan kita sa tabi ko magpakailanman. Axing, nasaan na yon ang misis? Pupunta tayo sa kanya agad. Pero boss, parang ayaw ng misis sa batang ito. Pumunta siya kasama si Songyang sa ospital para magpa-abort. Magpa-abort. Sa ospital. Opo, Teka, Doc, hindi na ako magpapaabort. Handa na ang lahat, sigurado ka ba? Inosente ang bata kahit na ang magulang. At mga taong nakapaligid ay hindi makaintindi, ipapanganak ko pa rin ito. ano, na-abort na ba? Nagbago ang isip ng buntis. Hindi na magpapa-abort. Anuman ang paaan. Kailangang ma-abort ang batang ito. Shen Suxin, ito ang ating anak, paano ka nangahas? Hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka. Ayaw sa unit Sinsin. Talagang ayaw sa batang ito na galing sa iba. Hala, Ang pamilya ni Sinsin ay may pinag-aralan. Ang anak ng tulad mong tambay, hindi ba anak sa labas yon? Talagang hindi iwan ni Sinsin ang batang ito. maingay. Kinye, Shen Suxin, talagang pina-abort mo ang bata. Dalhin siya palayo. Kinye, ano ang ginagawa mo? Patayin siya. Kinye, ano ang ginagawa mo? Patayin siya. Naalala ko, binalaan na kita, lumayo ka sa kanya. Sinsin, iligtas mo ako. Papatayin niya ako. Dahil sa pagligtas ko sa iyo, 4 na taon na ang nakalipas. Sinsin, iligtas mo ako. Kinye, nakikiusap ako sa iyo. Huwag saktan si Songyang, wala siyang kinalaman. Sumama siya sa'yo para magpa-abort, pinatay ang anak ko. Sasabihin mo sa akin wala siyang kinalaman. Pakawalan mo muna siya. Shen Suxin, ang galing mo talaga.
Pwedeng palampasin ko siya. Pero ikaw, magbuntis ka ulit para sakin. Bitawan mo. Dalhin siya sa kulungan, ayaw ko na siyang makita. Opo. May utang ka. Pag-uusapan natin to ng maayos. Hindi ngayon. Bakit hindi ngayon? Nagpa-abort ka ng hindi ko alam, kailangan nating pag-usapan to. Hindi talaga ngayon, sandali lang Kinye. Bukod sa panggigipit sa akin, ano pa ba ang kaya mong gawin? Nirespeto mo ba ako kahit minsan? Sa isip mo, para akong alaga. Parang isang dekorasyon lang. Kung masaya ka, nilalambing mo ako ni hindi ako makapagsalita. Tao ako. Isang buhay na tao. Hindi asong alaga mo. Nakakainis. Pag-ibig? Ano ba yung pag-ibig? Nirespeto mo ba ako kahit minsan? Isang tambay lang ako. Marunong lang pumatay. Hindi magmahal. Para akong alaga. Kuya Kinye, tanghaling tapat, umiinom ka. Nagaway kayo ng misis mo. Ano nang pakialam mo? Kuya Kinye, gusto mo nang samahan kita. Kuya Kinye. Babae ako, naiintindihan ko. Hindi ka niya mahal. Bakit siya pa rin ang gusto mo? Tingnan mo ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kung magsasalita ka pa, pupunitin ko ang bibig mo. Bini-bini. Hanapin niyo yung putang yon, patayin niyo agad. Sino kayo? Bini-bini Shen, may gustong makipagkita sa'yo. Hoy Ginoo, may problema. Dinukot ang ginang. I-track ang lokasyon ng ginang. Sino ka? Anong gusto ninyo? Ako ang babaeng anak ng pamilyang Munang Linan. Ang net worth ko ay 10 bilyon. Si Kinye, ang lalaking gusto ko. Hindi ko talaga maintindihan anong nakita ni Kinye sa'yo. Ang mukha mo. Kung tutupiin ko ang balat ng mukha mo, mamahalin ka pa ba niya? Ito ay labag sa batas. Batas. Nakakatawa. Maglaro tayo ng isang laro. Narinig mo na ba ang Russian roulette? I-upgrade natin ang laro. 6 na bala, 3 bala ang totoo. Kung mabubuhay ka pa pagkatapos ng 3 sunod-sunod na putok, hahayaan kita. Ang duwag mo, anong karapatan mong maging babae niya? Ikaw itong maliit na kaibig-ibig, kung hindi ka sana dumating. Tiyak na pakakasalan ako ni Kinye. 2 putok na, hindi mo alam kung kailan. Biglang lalabas ang bala. Narinig ko. Bantis ka. Huwag. Tumigil ka. Sugurin. Gago ka, gusto mo mamatay. Kinye, mali ako. Matigas pa rin ang ulo,
Ang dami mong sinasabi. Kayong dalawang maliit na kaibig-ibig, isinusumpa ko kayo. Hindi kayo mamamatay na maayos. Dalhin. Talagang hindi dapat kita mahalin. Alam ko lang, sinumang gumalaw sa taong mahalaga sa akin. Papatayin ko siya. Tiyak na ayaw mo sa akin, umalis ka na. Ang gabi na. Payag kang pauwiin mo akong mag-isa. Kung gayon, isasabay kita. Ayaw mo. Kung gayon, aalis na ako. Gusto ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Sa tuwing darating ka, laging napapanahon, ngayon din. Maayos pa rin ang ating sanggol. Sanggol. Hindi mo pinalaglag. Paano ko kayang pinalaglag? Sinabi ko na nga na hindi ko gagawin. Pakiusap. Huwag galawin ang anak ko. Totoo. Nandyan pa ang baby. Mabuti naman. Ako na. Ang galing mo sa paghiwa, boss. Siyempre. Marunong na akong magluto ng mahigit 80 putahe ngayon. Para mahuli ang puso ng isang babae, kailangan mong mahuli ang kanyang sikmura. Dati puro pagpatay ang inaral. Sino ang mag-aral magluto? Anong ginugulo mo? Pumunta ka sa labas at katayin mo ang manok. Para sa sabaw ng asawa ko. Sigurado matatapos ko ang trabaho. At kayo rin, mag-aral kayong mabuti magluto. Ayaw niyo bang mag-asawa balang araw? Tingnan niyo ito, hiwain ng parol cut. Masarap ang nilagang baka. Ang gwapo talaga ng boss. Paborito ng asawa ko yan. Ang ganda naman. Ano kaya ang lulutuin bukas? Dapat masustansya. Para tumaba ang misis at anak ko. Ayon tayo sa lumang bahay bukas ng gabi. Narinig ng ina-inahan na ikinasal ka na. Gusto niyang makilala ang manugang kong babae. Kailangan magpahinga si Singsing ngayon. Hindi siya dapat lumabas. Isang beses lang makikita, wala namang mangyayari. Pinag-ingatan mo ba ang ina-inahan? Sabi ko wala akong oras. May mahalagang ginagawa ako ngayon, wala akong panahon. Isang aso lang na pinaalagaan ko noon. Naging lobo palang tumatanga sa may-ari. Napakalupit nito hanggang sa ganitong punto. Huwag kang mag-alala, Yiru. Ako ang gaganti para sa inyong mag-ama. Si Kini Ashensutsin, ang nagpahirap sa'yo ng ganito. Hindi mo ba gustong maghiganti? Gusto ko silang patayin. Maaari kitang bigyan ng pagkakataong makalabas para magpagamot at maghiganti. Basta sirain mo lang si Shenzhutsin. Inye, inagaw mo sa akin ang asawa at anak kong babae. Kukunin ko rin sa iyo ang asawa at anak mo. Pwede bang lumayo kayo sa akin? Mukha kayong masasamang tao, ayaw pumasok ng mga customer sa bar. Lalo na ang magpapakanta sa akin. Ginang, pero sabi ng boss buntis ka raw. Kaya dapat daw naming bantayan ka nang hindi umaalis. Cellphone. Kinye. Alisin mo nga sa akin itong dalawang to. Buntis ka ngayon, seguridad muna. Kung hindi talaga kaya, umuwi ka na lang at magpahinga, huwag ka nang magtrabaho. Hindi pwede, wala akong magawa sa bahay. Naiinip na ako sa sobrang walang ginagawa. Nandito silang dalawa, nakakaabala sa trabaho ko. May idea na ako. Bigyan mo sila ng telepono. Hello boss. Ang dalawang to, ang kulit. Ipili ako ng kanta. CJ, Kaninong bata to? Sa bar nag-aaral? Mukhang matanda na tong bata eh. Ilang taon ka na bang nagpapaulit? Umalis ka dito. Ito, 18 taon na po akong nagpapaulit. Ang bait mo naman.
Ang hirap naman ng buhay ng mga bata ngayon. Pupunta ako sa sihi ng babae. Susunod pa ba kayo? Huy, tingnan mo. Yun ba si Shen Jutsin? Nga, balita ko, babae na ni Kinyi ngayon, hindi na natin kayang guluhin. Kinyi. Malakas ba talaga siya? Hari ng impyerno sa Linan, hindi ka natatakot? Siyempre hindi. Yung kilala ko ngayon. Mas malakas pa kay Kinyi. Siya? Walang kwenta yan. Huy, ganda. Kanina, nung kumakanta ka sa stage, napansin kong ang ganda-ganda mo talaga. Kumanta ka nga para sa akin, mag-isa. Umalis ka. Ang tigas ng ulo. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama. Gagawin ko sa'yo ngayon. Gago. Hey, Kit. Gusto mong mamatay? Umalis ka dito. Saan galing tong kupal na to? Nakikialam ka? Tingnan mo mabuti. May mga taong hindi mo dapat ginagalawan. Songyang, hindi ba ikaw yon? Mabuti naman ako. Mas mabuti kaysa dati. Sinsin, miss na miss talaga kita. Sinsin, Umalis ka na kaya. Kapag nalaman ni Kinye, siguradong hindi kanya palalampasin. apos na yon. Ngayon, may nakilala na ako. Isang malaking tao. Mas malakas pa siya kay Kinyi. Sa kanya ako kakampi. Hindi ako magagalaw ni Kinyi. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Kanina lang, nakita kitang inaapi ng mga bastos, kaya tinulungan kita. Alam ko, hindi na maibabalik yon. Samahan mo na lang akong uminom. Kung hindi na tayo magiging magkasintahan, maging magkaibigan na lang tayo. Para na lang sa nagdaang kabataan natin. Alam ko, buntis ka, hindi ka pwedeng uminom ng alak. Tubig ito. Sana mas maging maayos ang buhay mo. Sabihin mo, sa buong mundo, lahat ba ng pag-ibig ay katulad ng sa atin? Napakadaling masira. Ano ang pinainom mo sa akin? Isang gamot na magpapamahal sa iyo sa akin. Ano ang gagawin mo? Matagal na tayong hindi nakita. Hindi ba pwedeng magkwentuhan tayo? Huwag mo akong hawakan. Gaano ba katagal ang lumipas? Ang ganda ng samahan natin dati. Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya noon? Ikaw mismo ang nagsabi, gusto mong makasama ako habang buhay. Habang buhay. Bakit ka nagsisinungaling? Tingnan mo tong problema. May pumapasok na tubig, may umaagos din. Sino ba ang nag-imbento nito? Paano to gagawin? Dapat nagpanggap ka lang, seryoso ka pa. Gaano na ba katagal si Mrs. sa banyo? Ay, manyakis ka. Hoy boss, may problema, si Mrs., nawawala si Mrs. At yung huling bises, muntik na akong mapatay ni Kinye at ng mga tauhan niya. Dahil lahat yan sa'yo. Hindi na pili option bata. Tumahimik ka. Sinsin, mahal mo pa rin ako, di ba? Ngayong wala si Kinye, sabay tayong umalis, okay lang ba? Songyang, magising ka, bitawan mo ako. Mahal mo ba si Kinye? Ang cute-cute mo. Dahil ba yan sa wala akong pera? Hindi tunay na pagmamahal ang nararamdaman ni Kinye sa'yo. Gusto ka niya dahil bata ka at maganda, pagtanda mo na. Itatapon ka niya lang. Sinsin. Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo ay ako. Nakikiusap ako, bumalik ka sa akin. Okay lang ba? Songyang. Noon. Gusto ko talagang makasama ka ng maayos. Wala akong pakialam sa estado mo sa buhay. Hindi ako naiinis kahit wala tayong pera. Pero, hindi na talaga tayo pwedeng bumalik sa dati. Kahit hindi ako buntis. Wala na talagang pagmamahalan. Songyang, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Bago pa malaman ni Kinye, pakawalan mo ako. Kung hindi, hindi kanya palalampasin.
Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Ang kilalang-kilalang Kinyi, talagang hindi namin ito. Mga ordinaryong tao, kayang hapin. Pero, ngayon, may nakilala akong isang malaking tao. Sa pagsuporta ng malaking taong iyon. Si Kinyi ay mamamatay din. Mas mabuti pang sumunod ka na lang sa akin. Hindi ba? Talagang hindi ka pa rin sumusunod. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin mapadala ng mensahe sa baliw na yun. Dapat naisip ko na ito noon pa. Napakayaman ni Kinyi. Paano ka hindi mahuhulog? Noong una, nagpanggap ka pa sa akin bilang malinis. Nagsasabi ng mga pangakong walang hanggan. Puro kasinungalingan lang pala ang lahat. Songyang, noon talagang gusto kong maging maayos tayo. Noong kasama kita, napakaraming hirap ang dinanas ko. Tapos basta-basta mo na lang akong iniwan. Ang gago mo. Songyang, marami ka pang magagandang panahon sa hinaharap. Huwag kang gumawa ng krimen. Ang buhay ko, nasira na ninyong lahat. Sa tingin mo, kulang pa ba itong isang beses? Simula bukas, lahat ng tao, sa malalaki at maliliit na website sa buong bansa, makikita ang iyong malaswang laawan. Isipin mo, kapag sumikat ka na sa buong internet, at makita ka ni Kinyi na aktibong humihingi ng kasiyahan sa akin, ano kaya ang magiging ekspresyon niya? Gago. Kung gayon, magsimula na tayo. Kinyi, hindi mo inaasahan, di ba? Si Shen Zutsin, kasalukuyang nakikipagtalik sa akin ng palihim. Hindi kanya mahal, ako ang minahal niya mula noon. Ngayon, kasalukuyan kaming nagtatalik. Gustong-gusto mong mamatay. Songyang, kailan ka pa naging? Ganito kapal ang mukha. Lahat iyon ay dahil pinilit ninyo ako. Hindi ba ito ang ginawa niya sa akin noon? Sa hap ko, pinilit niya ang aking kasintahan. Siya ang tunay na kapalmoks. Mukhang epektibo na ang gamot. Tsin-tsin. Sa wakas, magkasama na tayo. Noong college pa, gustong-gusto na kitang matuluyan. Pero palagi mong sinasabi, hintayin natin pagkatapos ng kasal. Naghintay ako. Ano ang nakuha ko? Nakakuha ako ng pagtataksil. Nasaan na ang mga pangako mo noon? Ngayon, bayaan mo ng maayos. Huwag. Apat na taon tayong magkasama, 4 na taon. Kahit halikan, ayaw mo. Pero kay Kinyi, ang dali-dali mo. Mula nang ikasal kayo hanggang ngayon. Gaano katagal lang? Ako at si Kinye. Mag-asawa kami. Pumayag ka rin sa pagliligaw ko noon. Ano ang pinagkaiba? Madumi ka na rin naman. Hayaan mo akong magsaya. Kahit mamatay ka, hindi ka makakaroon ng kapayapaan. Umalis ka. Gusto ko lang namang halikan ka. Ang laki ng reaksyon mo. Siya? Marami na siyang ginawa sa'yo. Bakit hindi mo siya pinatay? Songyang, magpasuko ka na. Huwag mong hayaang lumala ang sitwasyon. Ikaw ang nagtulak sa akin. Kayong lahat. Bakit si Songyang naging ganito? Tsin-tsin? Ang ganda-ganda mo pa rin. Pero okay lang. Hindi kita hinahama. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi mo dapat ako iniligtas. Mas mabuti pa kung nalunod na lang ako sa ilog. Ayos ka lang ba? Gising. Gising, classmate. Classmate. Kumusta ka? Minahal kita noon, totoo. Pero hindi ako tanga. Nagbigay ako ng walang hinihinging kapalit. Pinag-aral kita. Dahil pakiramdam ko may utang akong buhay sa'yo. Pero ang totoo, yung nagligtas sa'yo noon, hindi ako.
Ano ang sinasabi mo? Hindi mo talaga akala na isa sa panganib ko ang buhay ko para iligtas ka. At lulundag sa ilog? Aksidente lang na dumaan ako doon nang nakasakay sa bisikleta. Swerte lang na naging bayani sa isang magandang dilag. Mahal ko. 4 na taon kitang niloko. Pasensya na talaga. Nagustuhan pa kita, gago ka. Ang tagal-tagal ko pa. Apos na ang kwento. Tuloy na. Ay naku. Tamang-tama ang dating mo. Binigyan mo ng gamot. Hindi lang binigyan, sa harap mo pa siya kakantutin. Sumaray. Huwag kang gagalaw. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Sige, sabihin mo, anong gusto mo? Kahit magkano. Mabibigay ko. Mabibili ba ng pera ang lahat? Mababalik ba ang dating dalisay na Shenzhutsin sa akin? Aray! Ikaw! Lumapit ka dito. Lumuhod ka. Huwag. Huwag mong gawin. Pakawalan mo siya, kapalit, buhay ko ang ibibigay ko. Ito. Ang buhay na hads ng Linan. Ano naman ang buhay na hads ng Linan? Sa hap ko. Tumutuwad lang naman. Ngayon, manunood ka lang dito, habang sa hap mo. Kakantutin ko siya. Sin. Boss, antidote. Sin. Kamay mo. Okay lang ako. Gumaan na ba pakiramdam mo? Sin. Sa masusunod kapag may ganyan, huwag kang magpapatumpik-tumpik. Dapat matakot siya ng todo. Para hindi ka na niya saktan. Itong sampal na ito. Para sa panloloko mo sa puso ko. Itong sampal na ito. Para sa paglalagay mo ng gamot at pagsira sa akin ngayong araw. Itong sampal na ito para sa batang nasa tiyan ko. Shenzhutsin. Muntik na talaga. Masira ko ang buhay mo. Asawa. Alis na tayo. Boss, ano gagawin natin sa to? Durog-durogin, ipakain sa isda. Ay nako, 4 na buwan pa lang to, hindi kailangan ng tulong. Hindi pwedeng ganun. Ang asawa at anak ko walang dapat maging mali. Boss, ito yung imbitasyon galing kay Madam Lan sa lumang bahay. Cocktail party. Sinabi ni Madam Lan, lahat ng mga kilala at mayayaman sa buong Linan City ay inimbita sa party na to. Kailangan mong dalhin si Mrs. Alam ko na. Sino si Madam Lan? Siya ang aking inaamang babae. Siya ang nag-ampon sa akin mula sa orphanage. Kahit nasa pamilya kin, pinalaki ako bilang sundalong handang mamatay. Pero siya, ay may malaking utang na loob ako sa kanya. Sakto. Sakto, sa okasyong ito ipapahayag ko sa lahat. Ang opisyal kong pag-alis sa mundo ng ilalim ng lipunan. Mula ngayon, focus na lang sa pag-aasikaso sa asawa. Si Kinye, hindi pa tapos sa kanyang mga lakad. Naiilang na ako mag-isa. Ikaw ba yung babaeng pinag-agawan ni Kinyi? Mukhang babaeng mapang-akit. Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit mo para makapasok sa kanyang kama? Madam Lan, si Kinyi, hindi talaga taga-pamilya Lan. Sa pag-asawa, wala siyang pakialam sa reputasyon ng pamilya Lan. Kahit sino na lang ang dinadala niya sa bahay. May problema ka sa asawa ko. Sabihin mo sa akin. Kinyi, paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? Pag sinabihan ka lang, lahat sa Linan City alam. Kung gaano ka kagulo dahil sa babaeng ito. Dahil sa babaeng ito, malapit ka nang masira. Kinyi, nakapag-asawa ka ba ng babaeng hindi maganda ang reputasyon? Hayop ka, hinampas mo ako.
Halika. Sino pa ang may problema? Tapusin niyo. Sabay-sabay po kayo. Ito na ang manugang ko, di ba? Xiaoye, talaga naman. Ang tagal-tagal na, hindi mo man lang dinala rito para makilala ko. Mahina ang pangangatawan ni Xingxin. Paumanhin. Ah, mahina pala. Tao. Isa itong 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Sakto para sa manugang ko, para lumakas ang dugot hangin. Hindi na kailangan. Ano nang kulang? Ako ang maghahanda. Ganito ka ba kasigurudo sa akin, ina? E di inom ako para sa inyo. Pwede na yon, di ba? Ina. Paano nakalabas mula sa bilangguan ang isang bilanggo? Dapat kang magbigay ng paliwanag sa akin. At hindi ba dapat ikaw rin ang magpaliwanag? Xiaoye, bakit mo sinaktan ang kapatid mo at ang iyong ninong? Karapat-dapat yon sa kanila. Ina. Kung gusto mong maghiganti para sa kanila, handa akong harapin ka anumang oras. Naimbestigahan ko na ito. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi rin naman ako taong walang katwiran, ina. Ngayong araw, ang pag-anyaya ko sa inyo ay para magkaayos tayo. Naintindihan na yon ni Ina. Yun ang pinakamabuti. Kilala kita. Mula pa noong bata ka, palagi kang nagdududa. Pero hindi naman lahat ng may kapangyarihan sa Linshan City ay sasaktan ko, di ba? Xiaoye, isang taong hindi kita nakita, lalo kang naging mainit ang ulo. Pero talaga namang mas nagkapakita ka na ngayon ng pagiging pinuno ng pamilyang Qin. Pero, isang aso ay umakyat na sa ulo ng kanyang amo. Tama ba ang sinasabi ko? Mahal, Ang alak na ito ay may lason. Bakit nalason din tayo? GNG, Lan? Ano ang nangyayari? Paumanhin sa inyong lahat. Para mahuli ang hayop na ito na pumatay sa sarili niyang ama at kapatid, lahat ng pagkain at inumin sa piging na ito ay nilagyan ko ng lason. Usapang pamilya ninyong mga Kintu. Bakit kami nadamay? Ama, antidoto. Bigyan mo ako ng antidoto. Walang antidoto. Ang asawa at anak ko ngayon ay nakahiga sa ospital. Parehong naging mga tanga. Habang buhay na maghihirap dahil sa hayop na ito, na walang utang na loob. Kasama niyo siyang malibing. Baliw ka. Tulong! Tulong! Sa ospital, kailangan ko sa ospital. Huwag kang magmadali, manugang. Hindi mo pa naubos ang alak mo. Inang. Kung patuloy kang magiging agresibo, huwag mong sisihin kung wala nang saysay ang dating samahan natin. Samahan ang pinag-usapan mo. Ganito na lang, huling pagkakataon na ito para sa'yo. Patayin mo siya. Magiging anak mo pa rin ako. Para sa akin, parang walang nangyari. Impossible. Kung ganon, wala nang saysay ang pag-usap. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Hindi ka nalason. Lason ito na galing lang sa angkan ng Qin. May plano ako. May tinahanap akong antidote. Okay ka lang ba? Kinye, pagsisisihan mo ito habang buhay. Para sa babaeng ito, handa kang mawala ng buhay. Mula nang makita ko siya, siya na ang buhay ko. Sage, kung ganon, magkasama kayong mamatay. Pasensya na boss, nahuli kami. Lahat ng matatandang kampi kay Kinlan. Dapat mataas. Opo, dalhin ninyo silang lahat. Alice, hindi mamamatay ka nito. mahal, hindi ba ito tama? Tatapalan kita. Mahal, ang galing mo. Kinye, Ginang, maayos na ang kalagayan ni Ginoong Qin. Kailangan lang magpahinga. salamat Dok. Mahal, pasensya na. Ayokong kausapin ka ngayon. May pamilya ka na, hindi mo pa inaalagaan ang sarili mo. Mahal. Tingnan mo ito. Ito. Paano mo nalaman na gusto ko ang mga ito? Tinanong ko ang biyanan kong lalaki kung ano ang gusto mo. Espesyal kong hinanap ito. Hindi ganoon kadali, lahat yan ay out of print na.
Siguradong itinuturing na kayamanan ng iba, paano nila ibebenta ng basta-basta? Gumamit lang ng konting diskarte. Basta masaya ka. Huwag mo akong sasaktan. Boss, huwag kang matakot, sibilisado kami. May pakiusap lang kami. Kahit anong presyo, okay lang. Nambabastos ka na naman. Huwag na ulit. Sige, papatawarin na kita. Mahal, salamat. Nga pala, pwede mo ba akong tulungang maghanap ng isang tao? Sino? Yung nagligtas sa buhay ko. Ano nang gagawin mo sa kanya? Magpapakasal ka ba sa kanya? Ano nang sinasabi mo? Gusto ko lang siyang pasalamatan. Kung hindi dahil sa kanya, 4 na taon na ang nakalipas. Namatay na sana ako sa ilog ng Linan. 4 na taon na ang nakalipas, ilog ng Linan. Yung sinasabi mo ba, yung ilog sa Westgate ng Linan University? Ikaw, paano mo nalaman? Noon, naka-blue na top ka ba? Tapos puting palda. Mahal, yung nagligtas sa'yo. Ako siguro yon. Gising. Tawag na ng ambulansya. Mahal. Mukhang talagang may tadhana tayo. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-away. Nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Mula ngayon, legal na negosyo na ang gagawin ko. Evenet. Wow, mahal, ang cute ng paldang iyon. Ibig ko saan? Para saan ang napakarami? Bahala na, basta hindi dapat maghirap ang baby. Pero, hindi pa natin alam kung lalaki o babae ang baby at saka. 3 taon pa bago masuot yung paldang yan. Talaga? Okay lang, ilalagay ko na lang sa bodega. Wow, ang cute ng manika. Samahan mo ako. Dahan-dahan. Brother Tsing, boss, kahit na tumigil ka na sa dati. Pero di ba siya ay may puso? Bihira lang siyang maging ganito ka-gentle. Tumahimik ka. Ang Qin family ay isang lehitimong kumpanya na ngayon. Tawagin mo na siyang President Qin. Wow, ang cute naman yan. Bilhin natin. Halika sa Axing. 100 stuffed toy. Hoy, Yueyu, nasa bahay ka na ba namin? Nasaan ka na ba? Saan yung mainit na pagtanggap para sa akin? Honey, uwi na tayo. Dumating na si Yueyu. Mas masaya ka pa sa pagdating niya kaysa sa akin. Bakit nagsiselos ka pa sa mga magulang ko? Ngayon, sa kaibigan ko pa? Kung ganoon, magtayo ka na lang ng pabrika ng suka. Axing. Gusto ng misis ko ng maasim. Agad, bilhin niyo ang pinakamagandang pabrika ng suka. Opo, Parang gumagalaw yung baby. Una, usap muna tayo. Ako ang inaampon kong ninang ng bata. Sige. Walang makikipag-agawan sa'yo. Ay, pero yung ninong ng bata, wala pa. Sinsin, tingnan mo siya. Lagi niya akong inaasar. Sino ba naman ang nag-utos sa'yo? Palagi kang sumasama sa asawa ko sa pagtulog. Matutulog ako. At kusa naman siyang sumama. Leleng. Hoy, kayong dalawa, tama na yan. Kain na tayo. halika, Xiao Qin, tulungan mo ako. Papunta na. Ganyan mo natamo ang demonyong buhay. Ito ang tawag sa isang bagay na nagpapaamo sa isa pa. Tara na. Maam, alalayan ko kayo. Mataas ang hagdan dito. Tapakan ninyo ako. Maam, hahawakan ko ang tiyan ninyo. Mag-ingat. Kinye! Bastos ka. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Hindi ko kailangan ng alila. Delikado yung malaki ang tiyan. Maging mabait ka. Ikaw. Ang sakit ng tiyan ko. Kinye, tingnan mo. Kinainis ng asawa mo. Ang sakit ng tiyan ko. Gago ka. Ang sakit-sakit. Paano mo ako babayaran? Sa susunod, ikaw naman ang pumilit sa akin. Bastos. Hahaha. Sige na, mahal, huwag ka nang umiyak. 2 taon lang, mabilis yan. Ethan, kasama ko ang anak natin. Hindi kasi pagbilang ka. May isa pa akong gustong sabihin. Isang bagay na matagal ko nang gustong marinig. Mahal ka.